Nabuo na po natin yung ating visor. Good day everyone! Sa video po na ito, ipapakita ko po kung paano kinabit po natin yung windshield. Kasama na rin po yung kanya pong headlight protector screen. Pero bagong lahat, introduction muna. So again, good morning everyone. Ito ulit si Pastor Man. So tayo po ay pupunta naman ngayon ng San Pablo. Hopefully ingatan tayo ng ating Panginoon. As I pray na kanina ay patubayan ako ng Panginoon. Okay, so pero magkakarga muna tayo sa ating paboritong kargahan. Ito muna tayo sa Uni Oil. So first time na lalayo tayo na meron pong top box. Hi. Full tank. Unleaded. Dagdag lang. Yeah. Shoot. 20. Ayos na. 120. Thank you. Alright. So, time check. It's already 6:21 in the morning. Medyo patanghali na. Anyway, 8 o'clock naman ang target ko doon. So, buhayin natin yung isa natin. Hopefully gumana. Okay, recording. Alright, so good morning again. So nandito tayo sa Uni Oil, Pila, Laguna. So we are about to go proceed to San Pablo City. So sa umaga na ito ay ang ating pong Honda Navi ay nakasetup. May visor na po siya, may guard na po yung kanyang lens ng headlight, at meron na tayo top box dito po sa likod na hopefully titingnan natin ang performance pagka may top box. San Pablo City, here we go. Okay, so basa-basa ng konting karsada, pero at least ngayon hindi na gaanong maulan, hindi kagaya ng mga nakaraang nagdaang mga araw. Takbong pogi ho tayo, kaya tayo lampasan, okay lang. Ang goal po natin ay makarating na maayos sa ating destinasyon, San Pablo City. Ang kagandahan po sa ating Honda Navi ay pwede mo gawing high-tech, lahat ay LED, o pwede mo namang gawing retro na kagaya ginawa po natin sa windshield na parang retro bike. Flashback. So dalawang item po yung ating binili sa shopping. Una po ito pong windshield na pang retro, at yung isa naman po ay yung pong headlight protector screen para kontrabasag. Okay guys, so kakabit natin ito sa ating Honda Navi kay Nabnab. Ito pong pinaka-clear visor. Okay, so at the same time ikakabitan din natin ito step by step. Gagawin po natin so binili din natin sa Shopee ito, pang retro bike. Nilagyan natin ng rubber hose kasi ito po ang sasagi dun mismo sa ating headlight. So lagyan na natin ng protected na goma para siya nakasaya doon. So nakaganon siya. Okay, so gagamit tayo ng mga rubber washer o plastic washer. Okay, ito pamporma. Kakabit natin. Ito ikakabit natin dito. Okay, so umpisa na natin. Kasamahin mo natin itong dalawa. So gagamit po tayo ng hook choke. Sa dito. Gamit na ang rubber washer. So yun, pinabit natin ito. Okay, para pagaganyanin po natin mamaya. Okay, so naikabit po natin ang tornilyong kakaiba itong mga ito. Ayan, para mamaya po ay kakabit po natin. Okay, so ganyan po ang sistema. Paano po dyan, ito nakaganon din. So mapapalitan natin ito ng ganoon, papalitan natin later on. Just same, ayan. So nakabit na po natin yung isang side. Ito naman po yung nakatornilyo po sa pinaka butas po ng Navi. Okay, so nabuo na natin yung pinakamuka. So ayan, magkadikit na po yung kanya pong visor clear, at naka-attach na po dun sa kanya pong headlight guard o screen.
Okay. Headlight guard. Okay. At padikit na po yun. Okay. So, ito po kasi ang didikit. Ito ang didikit po sa ating ito po ang didikit sa ating pong pinaka-side ng tenga ng Honda Navi. Yun. Kaya lalagyan po natin ng tape. Okay, yung tornilyo na yun para hindi po makasugat. Okay, so yung ilan, lagyan natin. Yun. So, tutupihin natin para totally hindi siya makahiwa o makagasgas. Okay, so ito, nandito sa pinaka-ibabaw. Ito, kita mo yung ating Honda Navi. Kakabit po natin yung windshield na at saka yung headlight guard na pang retro. So una, tinanggal po natin yung pinaka-tornilyo sa both side. Ito na po yun. Siyempre gagamit po tayo ng mas mahaba ho dito. Dahil yung po ay maluwag, meron tayong rubber spacer ho dito na nabibili ni Kusahan yan. Tama-tama para ilagay po sa pinakataingan ng Honda na Navi. So nakabit po natin ito. So, dinesign po natin na lapat po yan para po tama-tama lang yung pinaka-laing niya sa kabilaan. Tornilyo. Okay, so may spacer po siya, may goma rin siya. Okay, hindi po alinbot ang ginamit po natin kasi kailangan po niya ng mahaba. So, pagka kumagat po siya, gamit po tayo ng screwdriver. Sipan lang natin ng konti. Saka natin i-adjust yung kanyang clearance. Okay. Ayan. Kombinasyon. Pero siyempre, puro black po ito para sa ating homotic na black. Hindi na nagalaw po natin yung okay, so natin yung tornilyo. Ayan. Okay. So yun. Pindit na po natin. Ano? Okay. So yun. Pwede na sa bakbakan ating Honda Navi. Ayan. So nabuo na po natin yung ating visor para sa ating Honda Navi. End of flashback. So first time na makakarating to ng San Pablo City. And hopefully makarating tayo doon ng tama lang sa oras. Hindi nagmamadali. And also safe and sound, sabi nga. Okay, so yan, takbo 60 ho yan. Medyo meron akong mga nararamdaman ng konti sa unahan as I preno, yun o. Pag ako po may preno, parang iba yung iba yung prenohan sa harap eh. Ito yung parang pinapangarap ko na motor na hanggang sa tumanda masasakyan ko eh. Kasi hindi mo na kailangan mag-clutch eh. Okay. So beginner's bike and also masasabi natin na retiree's bike. Wala ka nang alalahanin sa mga clutch. At piga ka lang ng piga. Sabi nga huwag mo lang pupusutin. Okay. So yun. So yun nga, mararamdaman ka talaga dito pagka talagang malakas ang hangin, para kang iniindayog eh. Sabihin, masyado siyang apektado ng hangin, yung turbulence ng hangin, parang pagka sobrang lakas ang hangin, para siyang itutumba eh. And now let's go to our Bible meditation time. Our verse today is found in Ephesians chapter 6 verse 16, which says, "Above all, taking the shield of faith, wherein ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked." Ano ibig sabihin nito? Tatlong bagay mula sa talata na ito. Una, the right kind of faith is an essential faith. Kailangan natin ng tunay na pananampalataya na maasahan natin tungo sa kaligtasan, papunta sa langit. Gaya ng shield of faith na sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, ito ay hinalantulad niya sa mga panangga mula sa mga sundalo ng araw, na kung saan ay kinukover ang buong katawan nito mula ulo hanggang paa, gaya po ng tunay na kaligtasan kay Kristo. Sinabi ni Jesus sa kanila sa John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me." The faith that gives you eternal life.
Yun po yung pangako ng ating Panginoon Kristo. Pangalawa, the right kind of faith is a protective faith. Ang katotohanan ay may kaaway ang Diyos si Satanas na gusto tayong dalhin sa impyerno. Ngunit kung ikaw ay tatanggap kay Kristo, magsisi ng kasalanan, ang pangako ni Jesus na kapatawaran at kasiguruhan ng langit ay ibibigay sa iyo. Kaya nga sinabi po niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." And number 3, the right kind of faith is an exclusive faith. Opo, si Jesus po ay namatay para sa lahat. Pero sa lahat lamang ng sisampalataya sa Kanya, makakamtan ng buhay na walang hanggan ng langit na pangako po niya. Kaya sa kaibigan po namin mga OBR at mga riders, tagapin mo si Kristo sa iyong buhay bilang sarili mong tagapagligtas at magsisi ka ng iyong kasalanan bago po matapos ang ating paglalakbay dito po sa lupa. Shoutout po sa mga bago nating subscribers. Ito po ay sila: Susan Eclabea, Jensman 7071, Kate Cruz, Macboons, Buna TV, Pagudpod NTV Channel, Kien, Smiley, Banir, Habits Serit, Ruel Dolencio, CTM, Clyde, Sarwayon TV, Raven Retsu, Nori J, Hoy Hoy Buds, Patricio Balasbas, Joseph Villa, Dean P, Jose Enverso, Elise NS, Mr. Hope TV, Edson Ito, Yansky PH, Acer Justin, Delulu, Zachary Rome, Birandes, Deluso, R.I. Red, Henry DM, Tim Mam, Top Select, Chelsea Bakal, Air Baranda, Edon TV, Jerry Kadapan, sa lahat po ng 3,772 subscribers po natin. Salamat po sa inyong mga comment, suggestion, at salamat po sa inyong panonood ng ating mga videos. Uy, lakas ang hangin ba? Para tayong pinapagpagpag ano na. Yun o, yung ramdam ko na yun ang nakakatakot eh. Parang may hiwalay ang gulong, kaya talaga. Again, ride safe with prayer. To God be the glory. Okay, so pwedeng pagawa po natin doon sa Honda dito. May Honda rin dito eh. Ito ulit si Pastor Man. Thank you for watching. Paalam.